Sumulpot ang mga espiritu sa mundong ito at nagkalat ang mga mababangis na multo. Ang college entrance exam ay naging ghost catching test at kapag nalampasan mo ang A-level ghost domain pwede kang makapasok sa mga top university at kapag nalampasan mo ang B-level ghost domain siguradong matatanggap ka sa mga prestihiyosong universidad. Pero para kay Lin Mo na nasa pinakailalim ng ranking sa school ay kahit ang pinakapangit na university ay hirap pa niyang mapasukan, kaya espesyal siyang pinayuhan ng teacher na piliin ang D-level ghost domain. Pero dumiretso pa rin si Lin Mo sa A-level ghost domain. Nataranta ang teacher at sinabi gusto mo bang mamatay? Pero hindi niya alam na nakuha ni Lin Mo ang emotional collapse system na kapag napalugmok niya sa emosyon ang isang tao ay dumarami ang kanyang ghost contracts. Sa mundong pinaghaharian ng ghost controllers, ang may 3 ghost contract ay itinuturing ng henyo, pero para kay Lin Mo basta sapat ang emotional collapse points ay pwede siyang mag-contract ng napakaraming multo. Kamakailan lang tamad na naglalaro si Lin Mo sa klase, kaya nang makita yun galit na tinanong siya ng teacher Lin Mo anong gagawin mo kapag nakakita ka ng multong may kuryenteng kapangyarihan. Walang pag-aalinlangan sagot ni Lin Mo huhulihin ko siya at gagamitin bilang power bank ang galing libre pang enerhiya. Pinipigilan ng inis muling nagtanong ang teacher paano kung makakita ka ng multong babae na nakapulang damit, kaya pagkarinig nito namula si Lin Mo at sumagot depende sa itsura kasi kapag maganda syempre iuuwi ko para painitin ang kama ko. Labis na nainis ang teacher at pinatayo siya sa sulok bilang parusa. Pero masaya pa nga si Lin Mo dahil nakapagpalubog na naman siya sa emosyon ng teacher. Nag-notify ang system na matagumpay na nabind ang emotional management system, kaya bilang reward nakakuha siya ng beginner gift package at hindi lang niya nakuha ang ultimate skill na emotional collapse contract technique kasi tumaas pa ng 2 ang limit niya sa ghost contracts at ngayon kailangan lang niyang pabagsakin ang emotional collapse value ng isang multo sa 99% para pwede na niya itong piliting eye contract. Kaya sa pagpili ng college entrance exam, walang alinlangan niyang pinili ang A-level ghost domain. Pagmulat niya ulit nasa nakakatakot siyang ospital sa ghost domain, nakasama ang top 5 students mula sa probinsya. Ang lumulutang na paper figure sa harap nila ay ang proctor ng exam, at ipinaliwanag ng paper figure sa kanila ang lugar ng exam ang Vast Wave City, na isang nakakatakot na lungsod kung saan napuksa ang 3 elite ghost controlling groups at lahat ng residente ay namatay. Ang mission task nila ay mabuhay sa loob ng isang araw sa ospital na ito at makipag-contract sa kahit isang multo. At ang pagpatay o pag-contract sa isang evil spirit ay magbibigay ng MVP title at dagdag na reward na Green Corpse Ghost Pearl. Para sigurado binigyan din ng paper figure ang bawat isa ng teleportation talisman. Habang nakangisi ang paper figure, nagsimula na ang assessment. Habang nanginginig pa sa takot ang lahat, si Lin Mo ay masigla nang pumasok habang nakangiti tara tingnan natin ang magagandang nurse. Pagpasok ay puno ng mantsa ng dugo ang mga pasilyo ng ospital. Pagliko ni Lin Mo sa isang kanto bigla siyang napatigil, at lumitaw ang matinding takot sa kanyang mukha, kaya nagpanik na tinanong siya ng lahat kung anong nangyari. Sa takot sigaw ni Lin Mo na maraming multo masamang balita mahigit 50 sila, kaya takbo na kayo, kaya agad na nagsitakbuhan ng lahat, pero paglabas nila, napansin nilang wala na si Lin Mo. Biglang may tawa silang narinig, at nakita nila siyang nakatayo sa ikalawang palapag ng ospital masayang kamakaway sa kanila. Sa briefing 20 lang daw ang multo sa loob pero sinabi ko na 50 ang multo pero pinaniwalaan nyo agad wala ba kayong sariling utak, kaya dahil dito galit na galit ang lahat sa baba. Congratulations sa host sa pagkuha ng 100 emotional collapse points. Matapos makuha ang points, umikot si Lin Mo at umalis. Pagdaan niya sa entrance ng ophthalmology department sinabi ng system na may kalahati ng isang medium fierce ghost sa loob. Pero agad lang nang umiti si Lin Mo hindi ba yan yung multong may kapansanan? Papasok na sana siya. Pero hinarang siya ng lalaking nakasalamin lugar ba ito para sa taluna na tulad mo? Pag-isip ng kaunti ibinuka ni Lin Mo ang mga braso sige mauna na kayo mga henyo, kaya habang pinapanood niyang pumasok sila malisyosong umisi si Lin Mo. Gaya ng inaasahan maya-maya ay may mga sigaw nang nanggaling sa loob, kasi may nakabitin sa ceiling fan ang malaking eyeball na may pulang liwanag nakatitig sa kanila. Napahinga si Lin Mo nang maluwagbuti na lang at pinone niya ang 3 engot. Ilang sandali pa sumubsob palabas si Twin Ponytails, habang dumudura ng dugo. Mabilis siyang tinanong ni Lin Mo kung anong nangyari sa loob, kaya ipinaliwanag ni Twin Ponytails na ang Blood Red Eye Ghost ay kayang ikulong ang tao sa ilusyon at kinagat ko pa ang sariling dila para lang makatakas. Buti na lang kami ang pumasok kasi kapag mahina ka tulad mo patay ka na sana ngayon, pero napatawa lang si Lin Mo na hindi naman ako bobo para mauna kasi ang nauuna ang laging tinatamaan di ba? Congratulations sa host sa pagkuha ng 30 emotional collapse points. Habang palabas ang 3 na puro reklamo at mura, palihim na nag-explore si Lin Mo at pinindot niya ang switch, at biglang umiikot ng mabilis ang ceiling fan. Congratulations sa host sa pagkuha ng 20 emotional collapse points.
Tuwang-tuwa si Linmo at pumikit gumagana kasi emotional collapse na ang multong ito. Sumigaw ang Blood Eye Ghost sa ibabaw ng ceiling fan, "Hoy bata, patayin mo na tong fan kung hindi." Pero hindi pa siya tapos magsalita, biglang may bahaghari na lumabas mula sa bibig ng multo. Napasigaw si Linmo na, "Pasok ako ba?" ang multo, at doon nang makita niyang umabot sa 88% ang emotional collapse value ng Blood Eye Ghost, nagdesisyon siyang itulak pa ito ng gusto. "Bro Ghost, deal tayo, makipag-contract ka sa akin tapos papatayin ko ang ceiling fan, ayos ba? Tinatakot mo pa ako, bata ka." "Hindi ako natatakot sa iyo." Pero bago pa siya matapos ay muli siyang nagsuka. Kaya sabi niya, "Sige na nga, patayin mo na ang fan." Pero sobrang tuyot na ng mga mata ko sa hangin, kaya kunin mo muna yung eye drops sa cabinet. Tiningnan ni Linmo ang eye drops at ang super glue sa cabinet at ngumisi, walang problema. Kaya tinanggal niya ang label ng super glue at ibinato yun sa Blood Eye Ghost. Habang kunwari nagpapasalamat, inilagay ito ng Blood Eye Ghost sa kanyang mata. Maya-maya may naramdaman ng multo na parang may mali. "Buisit, bakit hindi ko mabuksan ang mata ko?" Walang pakialam na sabi ni Linmo, baka expired na yung eye drops, kaya agad na nagmura ang Blood Eye Ghost. "Hayop ka, hindi ko akalaing maloloko mo ako ng ganyang kat-uso." At doon sabi ng system, "Congratulations sa host sa pagkuha ng 50 emotional collapse points." Kaya nang makitang umabot na sa 99% ang emotional collapse value ng Blood Eye Ghost ay pwede na itong piliting eye contract. Walang alinlangan ginawa yun ni Linmo, kaya sa sandaling yun umalingaw-ngaw ang boses ng system sa isip ng Blood Eye Ghost na, "Miss Blood Eye Ghost, gusto mo bang ipagkatiwala ang buhay mo kay Mr. Linmo?" Pero sabi niya, "Lalaki ako, hindi ako pumapayag, hayop ka." Sang-ayon ng Blood Eye Ghost, kaya nagsisimula na ang contract, kaya doon gumuho ang isip ng Blood Eye Ghost at sumigaw, "Kailan pa ako pumayag, buisit na kumpleto ang contract." Kaya nagsisimula na ang integration ng Crippled Ghost. Ang Blood Eye Ghost ay naging ulap ng dugong mist, at dumiretso sa kanang mata ni Linmo. Agad niyang naramdaman ang hapdi sa mata, integration complete. Ngayon kasama ang puwersahang na-integrate na Blood Eye Ghost, tiningnan ni Linmo ang sarili niya sa salamin at ang dagwang pulang mata niya na parang pamilyar kahawig ng kay Kakashi. Sinuri ni Linmo ang attributes ng Blood Eye Ghost, ang level nito ay Intermediate Fierce Ghost, kaya nagulat siya dahil ang loyalty nito ay 3% lang. Natameme si Linmo na sinabing, "Bro Ghost, medyo mababa yata ang loyalty mo ha?" Pero pagkarinig nito umungal ang Blood Eye Ghost sa isip niya, "Pinilit mo akong eye contract, bakit ako magkakaroon ng loyalty sa'yo, at saka gusto ko ng freedom." Kaya pagkatapos nun ay bagsak na bumaba ang loyalty nito sa 1%. Noong oras ding yun muling nag-alert ang system kay Linmo na maglaan ng 200 emotional collapse points para makuha ang unang skill ng anumang ghost. Walang pag-aalinlangan pinalit niya yun. Kaya congratulations sa pagkuha ng skill, ang Eye Technique Blood Prison Illusion. Kapag tiningnan ng diretso ng kalaban ng Blood Eye mo ay makukulong siya sa ilusyon ng Blood Prison at mahihigpitan ng galaw at tuloy-tuloy na babagsak ang health. Pagkakuha ng skill na ito nakangisi ang Blood Eye Ghost, hindi na masama, bata, mukhang minaliit kita. Kaya tumaas ng 9% ang loyalty, kaya naging 10%. Mabilis na nagpunta si Linmo sa hallway sabik na subukan ng bagong skill. Napansin niyang hindi lang night vision ang nakuha niya kasi mas malawak na rin ang field of view niya. Kaya napasabi siya, "Grabe, jackpot ako ngayon." Samantala sa kabilang banda, hirap na hirap ang top student sa pag-atake ng ghoul. Nang halos mapatay na sila sa kuko ng ghoul, may naisip ang tusong lalaking may mapanlikhang mga mata, "Bakit hindi natin dalhin ang mga ghoul papunta kay Linmo para makatakas tayo?" Agad itong sinang-ayunan ni Twin Ponytails na sinabing magagamit naman siya bilang mid-shield, at least may silbi siya sa humanity, di ba? Sa mismong sandaling yun dumating si Linmo nang hindi alam ang plano nila. Walang sabi-sabi tumakbo ang grupo papunta sa kanya at habang dumaraan ang tusong lalaki hindi niya napigil ang asarin si Linmo, "Malapit ka nang mawala." Kaya nalito man si Linmo, naintindihan din niya agad ang ibig sabihin, nang makita niyang may ilang ghoul na humahabol sa kanila, pero sa halip na matakot sobrang na-excite siya, "Ito na ang moment ko." Inactivate niya ang Eye Technique Blood Prison Illusion, kaya sa isang iglap ilang pulang ghostly beams ang lumabas sa mga mata ni Linmo, at na-freeze ang mga ghoul. Kumuha siya ng chainsaw malapit doon at may nakakalokong ngiti ay sinabing, "Uy mga baby, si Daddy ay nandito na." Sumunod ang madugong eksena ng chainsaw sa aksyon. Kaya ang tatlo sa hagdan ay nakatingin kay Linmo at ang mukha nila ay puno ng inggit, "Dapat sa amin ang crippled ghost na yan." Congratulations sa host sa pagkuha ng 40 emotional collapse points. Nang makita ni Linmo na nagngingit-ngit sa galit ang tatlo, lumingon siya ng may ngiti at sinabing, "Salamat kasi kung hindi dahil sa inyo na nagdala ng mga ghoul dito ay hindi ko makukuha ang mga ghost orb na ito. Pero kung susubukan niyo uli akong saktan, hindi ko kayo palalampasin." Agad na napatulala sa takot ang tatlo dahil sa malamig niyang tingin, kaya congratulations sa host sa pagkuha ng 40 emotional collapse points. Tiningnan ni Linmo ang nanigas na tatlo at tahimik na natuwa ang sarap sa pakiramdam nito. Sariwa pa sa tagumpay, hindi napigilan ni Linmo na magmayabang, "Bro Ghost, cool ba yung ginawa ko kanina o ano? Pero huwag kang umastang ganyan, bata, kasi yun ay dahil sa malakas kong skill."
Ngumisi si Lin Mo na kahit gaano pa kalakas ang contracted ghost ay kailangan pa rin ito ng matinong master para mailabas ang tunay na lakas nito. Bigla namang nag-alert ang system na may high-level fierce ghost sa operating room sa unahan, kaya sinilip ni Lin Mo sa salamin ang loob, at nakita ang isang sensual ghost na masayang tumutugtog ng sinaunang zither. Kumislap ng maliwanag ang mata ng Blood Eye Ghost na sinabing under bust ay 56 cm at bust ay 23 cm kaya ito ay standard F-cup kaya hindi napigil ang sabihin ni Lin Mo talagang mukha siyang anghel pero katawan ng demonyo. Tumaas ng 5% ang loyalty ng Blood Eye Ghost kaya mapang-asar na sinabi ni Lin Mo so mutual recognition ba ito ng dalawang many akis o ano. Biglang nakaramdam ang sensual female ghost at tumingin sa direksyon nila. Nagulat si Lin Mo at tahimik na tinanong ang Blood Eye Ghost mukhang walang banta tong big-breasted ghost malakas ba siya? Sagot ng Blood Eye Ghost sa takot na syempre nakikita mo ba yung sinaunang zither niya kasi Sanskrit inscriptions yan at lethal melody yan. Sandaling nag-isip si Lin Mo walang problema kapag nauna tayo at na-illusion siya ng eye technique makokontrol natin siya ng buo pero nagbabala ang Blood Eye Ghost na walang silbi kasi bulag ang babae kaya talo kanya rito. Pagkarinig nito muling sinilip ni Lin Mo ang loob. At totoo nga nakapikit ng mahigpit ang mga mata ng sensual ghost pero dahil napakaganda ng mataas na ranggong first ghost na ito ay ayaw ni Lin Mo bumitaw. Mukhang ang tanging paraan lang ay ipalugmok siya sa emosyon at pilitin siyang mag-contract. Mabilis na sinubukan siyang pigilan ng Blood Eye Ghost huwag mong hanapin ang kamatayan kapag ininis mo siya ngayon ay siguradong patay ka na. Pero si Lin Mo natabunan na ng pagnanasa ay walang kinatatakutan na sinabing ang matapang ay nakakakuha ng sobra at ang mahiyain naman ay nagugutom lang kaya ganyang kalaking female ghost ay kailangan kong makuha. Walang pag-aatubili binuksan niya ang pinto ng operating room, kaya agad na alerto ang female ghost at sumigaw sino yan. Mabilis niyang sinimulan ang pagtugtog ng sinaunang zither, kaya ang mabilis at matinding tunog nito ay tumago sa tenga ni Lin Mo. Sa desperasyon sumigaw siya Doktor ako narito ako para oprahan katigilan mo, kaya agad na tumigil ang zither music at tinanong talaga ba? Mabilis na lumapit si Lin Mo at iniabot ang kamay oo kung hindi ka naniniwala amuyin mo na lang. Kaya inamoy ng bulag na ghost ang amoy ng alkohol sa kanya at naniwala nga. Tuwang-tuwa itong nagsabi bakit ang tagal mo pwede na ba akong oprahan ngayon, kaya mabilis na inihanda ni Lin Mo ang operating bed syempre dito ka na humiga. Pagkatapos ay kinuha niya ang malaking syringe at sinabing mag-aanesthesia ako sa iyo handa ka na ba, at pagkarinig nito maayos na humiga ang female ghost handa na ako sige na. Bahagyang nakonsensya si Lin Mo at naisip kung masyado ba siyang malupit, pero nang makita niya ang nakakaakit na kurba sa harap niya agad niyang isinantabi ang hiya. Kaya para sa kaligayahan ng mga kapatid itataya ko na. Itinaas niya ang syringe at isinaksak ito pababa kaya agad tumusok ang karayom sa braso ng female ghost. Hindi nakalimutang gampanan ng papel tinanong siya ni Lin Mo nang may malasakit na masakit ba pero mabilis na umiling ang female ghost at sinabing hindi masakit. Pagkarinig nito agad na sumigla si Lin Mo at may malisyosong ngiti na sumilay sa mukha niya buti naman kasi hindi ko nataman yung ugat mo kaya uulitin ko. Nagpatuloy si Lin Mo sa pag-arte. At tinanong bakit gumalaw yung ugat mo ay naku sobrang lambot ng balat mo ulitin natin ay di ko na naman nataman. Maniwala ka professional ako at doon parang sewing machine ang galaw ng syringe. Sa huli inis na inis ang female ghost at hinawakan ang kamay ni Lin Mo para pigilan siya. Congratulations sa host sa pagkuha ng 40 emotional collapse points kaya natukoy na umabot na sa 50% ang emotional collapse ng big-breasted ghost at kailangan pa ng 49% para sa puwersahang contract. Kinakamot ang ulo na nahihiyang sabi ni Lin Mo pasensya na aayusin ko sa susunod. Nasaksihan ito ng mga kaklase sa labas ng pinto, at may lalaking estudyante na pabulong na nagsabi nag-oopera ba talaga siya sa isang multo ang tapang niya baliw ba siya? Pero ang isang babaeng estudyante ay napatingin ng malaki ang mata at biglang naalala ang turo ng teacher na ang hindi matakot sa multo ang susi kasi ang pagharap sa takot ay hindi lang nagpapalaki ng chance na mabuhay kasi pwede ring maging daan para ma-contract ito. Habang pinagmamasdan ng nakakabiglang ginagawa ni Lin Mo napatanong siya kung sino ba talaga ang tamad sa klase nila. Dahil sa nakita nila nagpas siyang gayahin ng dalawang estudyante si Lin Mo para makahanap din ng ghost na pwede nilang eye contract. Samantala isang nilalang na tinatawag na paperman ang tahimik na nagmamasid mula sa bintana, at may paghanga sa kanyang mga mata na naging interesante para sa kanya ang ugali at taktika ni Lin Mo. Sa loob ng operating room binitiwan ng big-breasted ghost ang kamay ni Lin Mo. At sinabing bro tigilan mo na yang karayom kasi kapag itinuloy mo pa parang magiging butas-butas na ako simulan mo na lang ang operasyon. Hawak ang chainsaw tanong ni Lin Mo sa kanya anong klaseng operasyon ba gusto mo gender reassignment ba o breast augmentation pero mabilis na umiling ang big-breasted ghost hindi ko kailangan ng breast augmentation kasi sobra pa nga ang laki nito kaya kailangan kong pabuhusan nito kasi sobrang bigat at nakakapagod lumakad ng ganito. Nang marinig yun excited na pinaandar ni Lin Mo ang chainsaw at pabirong sinabing,
Sayang naman kung babawasan gaano ba karami ba ang aalisin mo kaya sagot ng big-breasted ghost na mga kalahati pero may malisyosong kislap sa mata sumagot si Linmo so gusto mo bang pabawasan yung kaliwa o kanan? Dahil naubusan ng pasensya sigaw ng big-breasted ghost baliw ka ba nakarinig ka na ba ng operasyon na isa lang ang side ang binabawasan kaya kailangang pantay ang bawas sa magkabilang side at doon sabi ng system na congratulations sa host sa pagkuha ng 40 emotional collapse points umabot na sa 60% ang emotional collapse. Nang makita niyang gumagana ang taktika niya, sinadyang inilapit ni Linmo ang chainsaw sa tenga ng ghostive na sinabing so taas ba o ilalim o harap o likod. Pero sa tingin ko hindi bagay kung sa harap magsimula kaya paano kung sa likod na lang. Congratulations sa host sa pagkuha ng 40 emotional collapse points umabot na sa 70% ang emotional collapse. Pagkaraan ay tumalon si Linmo sa operating table at patuloy na inasar ang big-breasted ghost gusto mo bang minimal invasive o puno ng peklat? O walang sakit o sobrang sakit ay oo nga pala tinanggihan mo yung anesthesia kaya malamang sobrang sakit ang pinili mo. Congratulations sa host sa pagkuha ng 40 emotional collapse points umabot na sa 80% ang emotional collapse kaya doon lalong nagngangalit ang big-breasted ghost pero tuloy lang si Linmo na sinabing mahirap kontrolin kapag kalahati lang ang babawasan bakit hindi na lang lahat at nga pala may promo ang ospital magpa-card ka. Napuno na ang pasensya ng big-breasted ghost at sumigaw sa matinding galit tumahimik ka humihingi ka na ng kamatayan. Sa sumunod na sandali naglabas siya ng sinaunang zither at marahas na tumugtog, pero umabot na sa 99% ang emotional collapse ng big-breasted ghost maaari mo nang sapilitang pumirma ng contract kaya may bahagyang ngiti sa labi sinabi ni Linmo babae kalma lang hindi pa tayo tapos mag-usap. Sa puntong yun tuluyan nang nawala sa sarili ang female ghost na sinabing hindi na kailangan mag-usap kasi gusto ko na lang na mamatay ka. Kalma na sagot ni Linmo pasensya na pero hindi kita mapapagbigyan at doon mabilis siyang tumuro at sinabing sign. Biglang umalingaw-ngaw ang boses sa isip ng big-breasted ghost na Miss Big-breasted Ghost gusto mo bang maging contracted ghost ni Mr. Linmo igalang at alagaan siya sa sakit at kalusugan, sa mayaman man o mahirap sa mabuti at masama at manatili sa tabi niya habang buhay pumapayag ka ba pero habang baliw na tumutugtog ng zither sumigaw siya hindi ako pumapayag hintayin mong durugin kita. Sumagot ang system sang-ayon si Miss Big-breasted Ghost kaya nagsisimula na ang contract signing. At doon matagumpay na na-sign ang contract. Sandali hindi naman ako pumayag anong klaseng sumpata. Bigla ang big-breasted ghost ay naging ghostly mist at sinipsip papunta sa kanang braso ni Linmo. Tiningnan ni Linmo ang prominenteng M-shaped mark sa braso niya kaya kumikislap ang mga mata niya sa saya. Napagtanto niyang ito ang espesyal na pattern na nabubuo kapag tuluyang na-contract ang isang multo sa hinaharap parang umu-order lang ng fast food na pindutin lang ang pattern para matawag ang big-breasted ghost. Sa sandaling yun puno na ng kumpiyansa si Linmo kasi dalawa na ang pilit niyang na-contract na multo at isa pa ang bakante niya. Biglang may galit na sigaw sa isip niya ikaw na manyak pala basin mo ako ngayon kinidnap mo ang isang babaeng multo. Napatawa si Linmo hindi ba ang reklamo mo ay masyadong mabigat at mahirap nang maglakad well ngayon na fused ka na sa akin hindi mo na kailangang maglakad kaya tinutulungan na nga kita sa problema mo. At saka sayang naman kung babawasan ng isang bagay na hindi man lang nakukuha ng maraming kababaihan kahit kumain pa ng papaya at habang sinasabi yun pabirong kinikilos niya ang mga kamay. Nagngingit-ngit ang big-breasted ghost ikaw babasagin kita gamit ang basketball na pero ang blood eye ghost sa malapit nang makita ang umuugo-ugong na basketball ay napabuntong hininga rin ikaw na batang pasaway hinahanap mo talaga ang gulo. Pakiramdam ni Linmo ay ang saya-saya niya kaya hindi niya pinansin ang dalawang multo at binuksan ang attribute panel ng big-breasted ghost. Laking tuwa niya nang malaman na bilang advanced fierce ghost 20% na agad ang initial loyalty ng big-breasted ghost sa kanya, kaya hindi niya napigil ang ngumisi at isipin na kaya rin palang magbago ang kalooban ng female ghosts na kahit sumusulpot ang pagtutol sa sinasabi ay iba naman ang kilos at tila mukhang may kaunting pagkagusto siya sa akin dahil naniniwala siyang kapag naka-fused siya sa akin ay makakalabas na siya sa ghost hospital. Tiningnan niya ang 300 points sa attribute panel, at mas lalo pa niyang pinag-isipan nito kasi naunawaan niyang ang mga multo ay nahahati sa iba't ibang level tulad ng fierce ghost level at malevolent spirit level at evil spirit level at wicked spirit level at iba pa at bawat level ay may beginner, intermediate at advanced stage at sa fierce ghost at malevolent spirit stage ay isang skill lang ang pwedeng i-activate at kapag umabot na sa evil spirit level pataas ay pwede nang i-activate at i-upgrade ang ikalawang skill kaya ibig sabihin si blood eye ghost at big-breasted ghost ay isa lang munang skill ang magagamit. Walang alinlangan pinili ni Linmo na i-activate muna ang primary skill ng big-breasted ghost. Successful ang exchange para sa unang skill ng big-breasted ghost at nakuha niya ang skill na the Sanskrit song claims life kaya sa sumunod na sandali bumalat ang ghostly aura sa paligid at lumitaw ang sinaunang zither sa mga kamay ng big-breasted ghost.
Nang makita ni Linmo ang skill description kumislap ang mga mata niya sa saya ang lakas ng skill na ito nagagamit nito ang melody ng zither para guluhin ang isip ng kalaban at pwede pang magdulot ng group stun at ang mas nakakabilib pa ay kapag mas mababa na sa 5% ang health ng kalaban ay pwede nitong diretsong patay nito kaya napakalakas nitong crowd control at execution skill at tila mas overpowered pa kaysa sa Blood Prison Illusion. Ang Blood Prison Illusion ay nagpapahinto lang ng kalaban pero pwede pa rin silang mag-isip at kontrolin ang kanilang contracted ghost sa isip. Pero ang stun ay iba kasi hindi lang nito pinipigilan ang kilos kundi nililito rin nito ang isip na parang ginagawa mong sitting duck ang kalaban at dagdag pa ang execution effect ay talagang divine skill ito. Sa bagong kahangahangang skill na ito naisip ni Linmo na kailangan pa rin niya ng ghost na malakas ang damage. Hinampas niya ang palad niya sa determinasyon at nagpa siya na ang susunod niyang hakbang ay maghanap ng high damage assassin o tanky warrior type contracted ghost. Biglang umalingaw-ngaw ang broadcast ng ospital na nagsasabing attention lahat ng test participants may isang oras na lang bago maghating gabi ang tutulugan at pagkain ng mga participants ay nakadepende sa dami ng ghost na na-contract ninyo. Ang may higit sa isang contract ay pwedeng manatili sa ICU ward, at ang may isang contract lang ay sa general ward ilalagay at ang walang na-contract na ghost ay walang karapatang tumuloy. Paalala na pwedeng ipagpalit o ibigay ang accommodation rights na tutulugan sa ibang estudyante at magpapagalagala sa gabi ang malevolent spirit level ghosts at ang mga walang accommodation rights ay nasa matinding panganib at doon habang nakatingin sa iba't ibang malevolent spirit level ghosts sa labas ng gate na tuloy-tuloy na umaatungal at pilit na pumapasok, ay masamang ngumiti si Linmo. Blood Eye Ghost at Big Breasted Ghost Terra na ngayong may dalawa na akong ghosts ay tingnan natin kung ano meron sa ICU. Hindi kalaunan tinitingnan ni Twin Ponytails at Glasses Man ang malinis na mga kama at higaan sa ICU mula sa barrier at pakiramdam nila na kumpara sa ICU ang general ward ay parang kulungan lang ng baboy. Sa pag-iisip na dito lang siya sa general ward matutulog ay nanlamig si Twin Ponytails. Mabilis na sinubukang pakalmein ng bootlicker na Glasses Man si Twin Ponytails. Tingnan mo yung long-haired girl sa kabila. Wala pa siyang na-contract na kahit isang ghost at umiiyak siya kaya swerte na rin tayo kasi matutuluyan tayo. Pero sa sumunod na sandali ay nawala ang good mood niya kasi papalapit na si Linmo nang walang kahirap-hirap at dahil may sama siya ng loob sa pagkawala ng kanyang ghost kanina ay agad na nagmalaki si Glasses Man na Linmo may na-contract din kaming ghost at buong ghost ito kaya naming durugin ang kalahating ghost mo sa isang minuto lang tingnan natin kung kasing yabang ka pa. Pero mahinang natawa si Linmo na sinabing Glasses Man isa ka lang tumutulog na palaka at sa bagal mo bagay ka lang nakainin ng alikabok ko. Lalong nagngit-ngit si Glasses Man sinwerteng trash talker ka lang na aksidenteng nakapag-contract ng kalahating ghost at kung hindi sa hallway ka lang matutulog tingnan natin kung ano ang kaya mo sa susunod. Nagkomento rin si Twin Ponytails na may paghamak nakakasuka ang isipin na makakasama kita sa kwarto na ito ngayong gabi talunan pero tahimik na sumagot si Linmo huwag kang magyabang at kung gusto mong makasama ako kumain ka muna ng mas maraming papaya. Maya-maya sigaw ng umiiyak na long-haired girl ayos ibebenta mo ba sa akin ang karapatan mo sa general ward ako na ang magbabayad. Natawa si Linmo na sinabing actually plano kong manatili sa ICU ibebenta ko sa'yo anong iniisip mo. Pagkarinig nito nagulat sina Twin Ponytails at Glasses Man na sa walang kwenta mong 0.5 na contract limit iniisip mo bang makakapasok ka sa ICU kapag nakapasok ka riyan maghuhugas ako ng buhok habang nakataob alam mo ba ang kaya mo? Pero ipinagtabuyan lang sila ni Linmo nang may paghamak na sinabing tabi-tabi wala akong pakialam sa iniisip nyo ang mabuting aso huwag hamarang. Pagkatapos ay inabot niya at hinawakan ng screen sa harap ng ICU para mag-scan, at doon nag-scan complete at qualified lumitaw ang asul na ilaw at nawala ang barrier sa harap ng ICU. Nang makita ito natulala sina Twin Ponytails at Glasses Man na sinabing impossible hindi ba't 0.5 lang ang ghost contract limit niya. Lalong nagalit si Twin Ponytails may mali at siguradong nag-cheat siya kasi innate ang talents at hindi yun pwedeng baguhin kaya siguradong gumamit siya ng paraan para lokohin ang formation. Congratulations sa host sa pagkuha ng 150 emotional collapse points pero doon hindi pa rin sumuko si Twin Ponytails at sumigaw hoy basura lumabas ka ire-report kita. Si Linmo dala ang bagong points niya ay deadma lang nakinamot ang tenga at pumasok sa ICU room at pagpasok niya tuwang-tuwa siyang nakita ang kumukulong hot pot sa mesa. Mas maganda pa kasi puno na yon ng mga hiwa ng karne duck's blood at tripe kaya sobra ang paghanga ni Linmo sa examination committee kasi lahat ng gusto niya ay narito. Dahil gutom na gutom hindi na siya nagdalawang isip at agad kumain ng kumain, at pagkatapos ngumuya hindi niya rin nakalimutang asarin ang 2 taong naiinggit sa labas at habang hawak ang mangkok lumapit siya kina Twin Ponytails at Glasses Man na sinabing ang sarap nito mas masarap pa kaysa sa hot pot sa labas. Ay oo nga pala hindi kayo makapasok dito sayang naman, kasi ako na lang ang kakain nito mag-isa at kung may malamig na cola lang sana. Galit na galit sina Glasses Man at Twin Ponytails na sinabing Linmo hintayin mo lang.
Hoy payatot, sa loob lumabas ka, bibigyan kita ng $10,000, ibenta mo sa akin ang room na ito at doon umiinog ang laway ni Twin Ponytails habang hinihingi kay Linmo na magpalit sila ng kwarto. Sino ka ba para humingi na lang ng ganyan? Gusto mong bilhin ng laway na natikman ko gamit lang ang 10,000? Ang taas ng tingin mo sa sarili mo, sagot ni Linmo nang may paghamak, pero ang totoo gusto lang niyang makaipon pa ng points at tungkol sa kwarto ay hindi iyon negotiable. Pinipigil ang galit, nagpatuloy si Twin Ponytails na kwarto lang ang gusto ko at pagkatapos mong maubos ang hotpot ay lumabas ka na at isipin mo mabuti, mataas na opisyal sa Security Bureau ang tatay ko kaya hindi makakabuti sayo kung kakalabanin mo kami. At doon biglang nakisawsaw din ang bootlicker na Glasses Man at sumigaw, Linmo, huwag kang mayabang, kapag inawi mo si Miss Son Lily ay pagkatapos ng college entrance exam sisiguraduhin kung tapos ka. Nang makita ni Linmo ang asal ni Glasses Man na parang asong may rabies ay may naisip siya na sinabing hindi naman imposible ang pagpapalit ng kwarto. Lumapit siya sa barrier at ngumisi sa dalawa ito. Ang usapan nitong baliw na asong ito ay panay sabat sa usapan, pero kapag sinampal niyo siya para sa akin ay pag-iisipan ko kung ibibigay ko ang kwarto. Kaya pagkarinig nito agad na nag-init ang ulo ni Glasses Man at nagngit-ngit sa galit na sinabing, Linmo, hinahanap mo talaga ang gulo, lumabas ka ngayon, tatapusin kita. Biglang hinawakan siya ni Twin Ponytails para pigilan at sinabing, Liuzi, kumalma ka, tiisin mo muna kasi paglabas natin babawi tayo sa kanya. Bulong niya kay Glasses Man na kapag nakalabas na tayo tutulungan kitang makaganti at doon pilit na nilabanan ni Glasses Man ang sarili niya. Tinitiis ang kahihiyan ngayon kapalit ng proteksyon ng Sun family sa hinaharap, sulit yun, kaya nagatubili siyang sumagot, sige na nga, gawin mo na. Hindi pa siya tapos magsalita nang may narinig na sampal at malakas na sinampal ni Twin Ponytails ang mukha ni Glasses Man, kaya congratulations sa host sa pagkuha ng 20 emotional collapse points. Nang akala ng dalawa na natapos na nila ang gusto ni Linmo, bigla niyang sinabi, hindi pa ba kayo kumakain? Kasi walang lakas ang sampal na yun, wala akong narinig mula sa loob, kaya halos mabaliw sa galit si Glasses Man at magmumura na sana. Pero may isa pang sampal at walang sinabi si Twin Ponytails at sinampal ulit si Glasses Man, kaya congratulations sa host sa pagkuha ng 30 emotional collapse points. Pagkatapos ng sampal, ikinat si Glasses Man ng 2 beses sa lugar na nalulula at nanginginig at itinuro ni Twin Ponytails si Linmo at matinis na sabi, payat na lalaki, sapat na, babilisan mo na at lumabas dyan. Pero si Linmo kakakuha lang ng points ay ngumisi at nagsabing pasensya na, no deal, kaya sobrang galit ni Twin Ponytails na nagngit-ngit siya, buwisit ka, niloko mo ako, hindi ka tumutupad sa usapan. Natatawang sabi ni Linmo, hindi ko naman binali ang usapan, kayo ang hindi nag-isip ng maayos, kasi ang sabi ko lang na kung sasampalin niyo siya ay pag-iisipan ko, pero hindi ko naman sinabing siguradong magpapalit tayo ng kwarto, kaya nilalaro lang kita. At pagkatapos ay binaliwala na niya sila at muling kumain, kaya pula sa galit at sama ng loob si Twin Ponytails at sumigaw, buwisit ka, niloko mo ako, hintayin mo, pagsisisihan mo ito. Liuzi Terra na. At doon inanunsyo ng system na congratulations sa host sa pagkuha ng 100 emotional collapse points. Nang makita ni Linmo ang collapse points ay sandali siyang tumigil sa pagkuha ng pagkain at sinabing, mukhang talagang nawala sa sarili si Son Lily ngayon, isang bagsakan ng 100 points, malaking panalo ta. Naiiritang hawak ang namamagang pisngi ay nagngit-ngit si Glasses Man, kapag nainis mo ang Sun family, Linmo, ay enjoy mo na ang bravado mo ngayon at tingnan natin kung anong mangyayari sa'yo kapag nakalabas na tayo. Kalaunan tumama ang orasan sa 11:15 PM, at unti-unting namatay ang mga ilaw sa hallway isa-isa. Dalawa na lang ang natitira sa labas ng mga silid, na isang matangkad na lalaki at isang long-haired girl, at doon umiyak ang babae habang hawak ang kamay ng lalaki at nagmamakaawa ng kaawa-awa na sinabing, Wukun, kaya mo bang tiisin na matulog ako sa koridor? Paano kung may malevolent spirit sa gabi? Pwede bang ibigay mo na lang sa akin ang kwarto mo? Busog na si Linmo at naamoy ang chika kaya lalo siyang nakinig. Lumingon ang lalaki at kinomfort siya ng buong lamang, huwag kang mag-alala, may contracted warrior type ghost ako, kaya kapag inatake ka sumigaw ka lang at agad akong lalabas para iligtas ka. Pero hindi pa rin napakalma ang natatakot na babae, talaga bang mahal mo ako? May saysay pa ba ang pangako mong protektahan ako? Kaya doon sandaling natahimik ang lalaki sa narinig. Pagkaraan niya makapang babae sa kanya at nagsabi, dahil may na-contract ka ng ghost ay mas maganda ang fighting ability mo kaysa sa akin, kaya kung sa labas ka matutulog ay mas mataas ang survival rate mo, at kahit totoong atakihin ka ng multo ay luluhod ako at hihingi ng tulong kina Son Lily at sa iba, kaya sisiguraduhin kung hindi ka masasaktan. Matapos yun tumingala siya at mainit na hinalikan ng lalaki at sinabing, Wukun, mahal kita, kaya mo bang isakripisyo ang lahat para sa pag-ibig mo sa akin? Kaya napalambot ang puso ng lalaki at sumagot, kaya ko na, kaya kunin mo na ang kwarto at babantayan kita. Kaya pagkarinig ni Linmo sa usapan nila ay napailing siya at inisip na napakaengot ng lalaki. Pero nang akayin ng lalaki ang babae papasok sa kwarto ay hindi niya namalayan ang pulang ulap na unti-unting bumabalot sa kanya mula sa likod. Hindi nagtagal matapos mabusog, humiga si Linmo at agad na nakatulog, at malakas ang hilik na umabot pa sa kabilang ward.
Si Twin Ponytails halatang inis ay mahigpit na kinuyam ang kamao kaya sinamantala iyon ni Glassesman para magpasiklab siguradong nag-cheat si Linmo paano nakakuha ng magandang pwesto ang talunang may napakababang grado at ang punto pa ay ayaw niyang makipagpalitan sa'yo malamang gusto ka lang niyang mapahiya. Pagkarinig nito lalo pang nagalit si Twin Ponytails kailan pa ako si Sun Lily tinrato ng ganito at dahan-daang naningkit ang kanyang mga mata habang nangako siyang paglabas ko pagbabayaran ko siya. Pero sa sumunod na sandali nagreklamo siya nang may pandidiri bakit may tuyong dugo sa kama paano ako matutulog dito at doon bilang tunay na bootlicker agad na hinubad ni Glassesman ang damit niya, at ipinanglatag sa kama. Ayan mas malinis na magpahinga ka muna Miss Sun Lily kaya nang makita ni Twin Ponytails ang maalalahan ng kilos niyang umiti siya nang may pasasalamat talagang naiintindihan mo ako huwag kang mag-alala paglabas natin tutulungan talaga kitang maghiganti. Samantala sa koridor kinakabahang tinitingnan ni Wukun ang relo niya umaasang mabilis na lilipas ang oras at kung makakalampas lang siya hanggang mag-umaga ay malaya na siya. Pero sa sumunod na sandali may dagandong na umalingaw mula sa dulo ng koridor, at napatalon siya sa takot. Mula sa dilim may mga yabag na papalapit at sa gitna ng nakakatakot na aura may dalawang pulang-pulang mata na lumitaw na isang dambuhalang figure na lampas 2 metro ang taas, na nakasuot ng nakakatakot na mask. At hawak ang chainsaw at isa pala itong fierce ghost at doon umuungal ang multo na sinabing ang sarap ng laman ng tao. Sa isang iglap na balot si Wukon ng malamig na pawis sa takot sa sobrang takot niya na pagtanto niyang malevolent spirit level chainsaw ghost yun, kaya umiyak siya sa desperasyon baguhan lang ako paano ko lalabanan ng malevolent spirit level ghost pero hindi siya pinansin ng chainsaw ghost at patuloy na lumapit kaya napaatras si Wukon. At dahil wala nang takas nagpa siya siyang harapin ng banta kaya pinindot niya ang braso niya at sumigaw lumabas ka Broken Axe Ghost kaya sa sumunod na sandali isang ghostly face na may kasamang mausok na mist ang lumitaw mula sa braso niya. Biglang may ghost na may hawak na sirang palakol sa harap niya at ang Broken Axe Ghost na nagising ng bigla sa gitna ng gabi ay halatang bad trip kaya masamang tumingin siya kay Wukon. Pero bago pa man siya makapagreklamo ay papalapit na ang dagandong ng chainsaw at doon sumugod ang chainsaw ghost hawak ang sandata at sumigaw laman gusto ko ng laman ng tao kailangan kong kumain kaya ngayon ay gising na ang Broken Axe Ghost at takot na takot kaya lumingon siya kay Wukon at tinanong bata sa tingin mo kaya ko itong talunin. Wala nang ibang magagawa si Wukon kasi kailangan niya lang ibigay ang lahat kaya sa isang simpleng isip, inutusan niya ang Broken Axe Ghost na salubungin ang paparating na kaaway kaya malakas na kalansing ang tunog ng magbangga ang chainsaw at ang malaking palakol habang nagliparan ang mga sparks. Ang mga taong nasa General Ward na nagising sa ingay ay natulala sa takot habang paulit-ulit na napapaurong ang Broken Axe Ghost sa corridor. Biglang lumingon ang isang lalaking estudyante at sumigaw sa long-haired girl na nagtatago sa ilalim ng kumot hindi ba boyfriend mo yun, hindi mo ba siya mahal bakit hindi mo siya tulungan? Pero sa sumunod na sandali hinailan ng babae ang kumot sa sarili at humiga ulit at ginampanan ng papel na ostrich at paulit-ulit niyang binubulong wala akong kinalaman dito hindi ko siya kilala huwag niyo akong idamay. Kaya napanganga ang lahat sa kapal ng mukha niya. Noong oras na yun natatawang lumapit si Linmo sa barrier, nasuot ang kanyang damit tingnan natin kung worth eye contract itong chainsaw ghost bulong niya sa sarili. Biglang may nakakakilabot na sigaw sa koridor, at ang malaking paa ng chainsaw ghost ay mariing tumapak sa ulo ng Broken Axe Ghost. Narinig ang malakas na ugong ng chainsaw habang hinihiwa nito ang braso ng Broken Axe Ghost, na desperadong pumapalag pero hindi makagalaw at makalipas ang ilang crunch na putol ang mga braso ng Broken Axe Ghost. Sa sobrang excited kinuha ng chainsaw ghost ang naputol na braso at kinain yon pero matapos ang ilang kagat, iniluwa niya yon nang may pagkasuklam kasi panis. Mabaho at nakakasuka talaga ang ghost meat kaya gusto ko ng sariwang laman ng tao at sa sumunod na sandali itinaas niya ang chainsaw at inundayan ang leg ng Broken Axe Ghost at bago pa makasigaw, naputol na ang ulo ng Broken Axe Ghost at gamulong diretso sa paa ni Linmo. Sa halip na matakot sa pinutol na ulo ay napuno ng excitement si Linmo ang tindi ng chainsaw ghost na ito isang iglap lang tinamba ang Broken Axe Ghost, at saka ang laki at ang taas niya at hindi lang mataas ang health niya kundi malakas din ang attack power niya. May Blood Eye Ghost illusion na si Linmo at stun ang Big Breasted Ghost kaya dalawang control skill na ito pero ang kulang na lang sa kanya ay Warrior Ghost na pwedeng mag-tank at umatake. Mukhang perfect fit ang chainsaw ghost na ito mukhang pagkatapos ng bukang liwayway kailangan kong humanap ng paraan para makipag-contract sa kanya. Samantala matapos niyang napabagsak ang Broken Axe Ghost nang napakadali umungal ang chainsaw ghost gusto ko ng laman kailangan ko ng karne. Patuloy siyang lumapit kay Wukon at kinorner siya na parang agila na sumunggab sa sisiw, at doon lang tuluyang natauhan si Wukon at sinabing Xiao Chen buksan mo agad ang pinto tumawag ka ng tutulong sa akin. Pero sa loob ng ward si Xiao Chen nanginginig sa takot at nakabalot sa kumot ay pabulong na nagsabi wala akong narinig huwag mo akong idamay ikaw ang nagdesisyon niyan. Habang pinapanood ni Linmo ang nakakatawang eksenang yun napabuntong hininga siya ganito ba ang pagmamahal ni Wukon at Xiao Chen.
Sa kabilang banda patuloy pa ring sumisigaw si Wukun para humingi ng tulong pero walang sumasagot sa kanya. Palapit ng palapit ang Chainsaw Ghost at naamoy na nito ang sariwang laman ni Wukun, at sa sumunod na sandali inundaya niya si Wukun ng chainsaw niya. Wala nang ibang magawa si Wukun kaya tumigil siya sa pagsigaw, huminga ng malalim at sinubukang umiwas sa atake, pero ang pagkamatay ng nakantrati niyang multo ay malaki ang epekto sa kanya kaya pagkatapos umiwas sa isa pang atake ng Chainsaw Ghost. Desperadong sumugod si Wukun at sinubukang dumaan sa pagitan ng mga paa nito. Sa kasamaang palad mabilis na nakabawi ang Chainsaw Ghost na itinaas ang tuhod niya, at binigyan si Wukun ng malakas na sipa kaya lumipad si Wukun sa tindi ng tama, at umubo ng dugo, at bumagsak sa pader. Nang maamoy ng Chainsaw Ghost ang sariwang dugo sa hangin, lalo pa itong na-excite at sinabing, "Gusto ko pang kumain ng karne," at nakita niyang nakaupo si Wukun sa lupa mahina at walang depensa, kaya itinaas niya ulit ang chainsaw niya at itinutok sa braso ni Wukun, at kahit sumisigaw at nagpupumiglas si Wukun wala na siyang magawa. Sa sumunod na sandali naputol ang kanang braso niya, at agad na sinunggaban ng Chainsaw Ghost ang braso, at isinubo yon na sinabing sariwang karne ang sarap, sobrang sarap. Makalipas lang ang ilang sandali nilapa niya ang laman at tanging mapuputing buto na lang ang naiwan, tapos napunta ang atensyon niya sa hita ni Wukun. "Gusto ko pa ng karne, may karne pa rito," sigaw niya habang inundayan ulit ng chainsaw ang binti ni Wukun, pero dahil sa sobrang sakit na mabilis na tumalon si Wukun palayo. Nang makita niyang malapit na siyang mamatay, desperado niyang inabot ang teleportation talisman at sinubukang punitin ito, at sa isip niya mas mabuti nang bumagsak sa exam kaysa mamatay, pero masyadong mataas ang kalidad ng talisman at dahil mahina na siya at isang kamay na lang ang natitira, hindi niya ito mapunit. Bago pa tumama ang chainsaw sa hita ni Wukun, hindi na nakatiis si Linmo kaya sumigaw siya, "Hoy bugok, hindi mo ba pwedeng kagatin na lang at punitin gamit ang bibig mo ang talisman?" Kaya pagkarinig sa payo ni Linmo, biglang natauhan si Wukun at kinagat niya ang teleportation talisman, at hinailan ng buong lakas. Sa sumunod na sandali habang bumagsak ang chainsaw ng multo, kumislap ang gintong liwanag at binalot si Wukun, dahilan para mawala siya sa tamang oras. "Salamat Linmo," mahina niyang bulong mula sa malayo. Samantala umalingaw-ngaw ang anunsyo sa loudspeaker ng ospital na nagsabing si Wukun ay lumabas na, at nang makita ng Chainsaw Ghost na nawala ang pagkain niya sa mismong harap ng mata niya ay nagngit-ngit ito sa galit. Lalo pang lumakas ang ghostly aura niya habang sumisigaw kay Linmo, "Nasaan ang karne ko? Ibalik mo kaya doon." Congratulations sa host sa pagkuha ng 40 emotional collapse points. Nakasilong si Linmo sa loob ng ICU at nang aasar pa inilabas ang dila niya at sinabi, "Lapit ka kung kaya mo, at kapag nahuli mo ako papakainin kita nito." Kaya lalo lang nairita ang Chainsaw Ghost at dumiretso itong sumugod sa entrance ng ICU at sumigaw, "Magbabayad ka, puputulan kita." Inon nito ang chainsaw at itinutok sa protective barrier, at nang makita ni Linmo na ligtas ang barrier kahit nagtalsikan na ang mga spark, sinadya niyang umarte ng sobra. Tapos may naisip siya, kaya kinuha niya ang natirang maanghang na hot pot soup at ibinuhos iyon sa braso niya, pagkatapos ay malisyosong ngumisi, "Amuyin mo nga, ang bango, di ba? Gusto mo ba ng kagat?" Sa labas ng barrier natukso ang Chainsaw Ghost sa nakakaakit na amoy ng karne na hinaluan ng cumin at paminta. Kaya tululaway itong dumikit sa barrier, desperadong sinusubukang makalapit sa pinanggagalingan ng amoy. Nang makita yun ni Linmo, mas lalo pa niyang winagayway ang may lasang braso niya sa harap ng ghost at nagpangit mukha pa na lalong inaasar ang gutom na Chainsaw Ghost. Sa sumunod na sandali tuluyang nairita ang Chainsaw Ghost at marahas na inundayan ng chainsaw ang barrier, kaya congratulations sa host sa pagkuha ng 60 emotional collapse points, muling anunsyo ng boses. Bago pa muling asarin ni Linmo ang Chainsaw Ghost, bigla itong tumigil, "Hindi ko mabasag, hindi ko makuha ang karne." Kaya nang mapagtanto nitong wala ring patutunguhan ang ginagawa niya at buo pa rin ang barrier, pinatay niya ang chainsaw at mukhang lugmok na naglakad palayo, kaya doon lang naging medyo kabado si Linmo kasi kung hindi niya mapapanatili sa emotional collapse ang Chainsaw Ghost, paano niya magagawa ang puwersahang pag-contract? Wala siyang sinayang na oras at agad niyang in-unlock ang barrier at sinabing, "Hoy engot na multo," sigaw ni Linmo habang lumalabas, "Nandito na ako, gusto mo ba ng karne? Cumin flavor ta." Sa salitang karne agad na nakuha ang atensyon ng Chainsaw Ghost kaya lumingon ito ng sabik, "Karne, gusto ko ng karne." Samantala sa isang ordinaryong general ward sa ospital, hindi makapaniwala sina Twin Ponytails at Glassesman sa tila pagpapakamatay na ginagawa ni Linmo, at hindi nila maiwasang makaramdam ng halo-halong shock at tuwa nang makita nilang ang Chainsaw Ghost na naakit sa amoy ng cumin-flavored meat ay sumugod kay Linmo. Pero wala ni isa sa kanila ang umasa na biglang aatras si Linmo pabalik sa loob ng protective barrier. Kaya malakas na bangga ang narinig ng bumangga ang Chainsaw Ghost sa barrier, kaya natarante si Glassesman na nakamasid sa eksena. Congratulations sa host sa pagkuha ng 50 emotional collapse points, at matapos ang ilang sandaling galit sa barrier napilitan ng umalis ang Chainsaw Ghost. Pero ilang hakbang pa lang ang layo niya, biglang tumalo na naman palabas si Linmo at sumigaw, engot na multo, halika rito at kunin mo ang karne."
Dahil naiinsulto ay muling sumugod ang Chainsaw Ghost pero si Linmo gaya ng una, ay tumalon ulit pabalik sa ligtas na loob ng barrier. Pinapanood ng lahat habang pinaglalaroan ni Linmo ang Chainsaw Ghost na parabang nang-aasar ng unggoy at hindi nila maiwasang sabihin talagang sadistang baliw si Linmo. Si Glasses Man na matindi ang pagkamuhi kay Linmo ay malisyosong naisip hintayin niyo bukas ng umaga pag nawala na ang barrier makikita natin kung paano tatagay ng Chainsaw Ghost si Linmo. Sa paulit-ulit na pang-aasar ni Linmo tuluyang nasagad ang Chainsaw Ghost at nagkapira-piraso ang loob nito kaya sa halip na magpatuloy ay tumalikod na lang ito at tumakbo. Pero sa sumunod na sandali lahat ay napasigaw sa takot, kasi nakakagulat na hinahabol na ni Linmo ang Chainsaw Ghost na isang nakakatawang tanawin ang nabuo sa A-level exam arena na isang high school student na habol ang isang malevolent spirit level ghost. Ginawa yun ni Linmo dahil sa puntong yun umabot na sa 80% ang emotional collapse value ng Chainsaw Ghost kaya hindi niya ito hahayaang makatakas ng ganoon lang. Nang maabutan ng Chainsaw Ghost hinayla ni Linmo ang manggas niya at sigaw sa multo halika at tingnan mo freshly baked human arm nandito. Ang nakakagutom na amoy ng laman ay lalong nagpasabik sa Chainsaw Ghost, kaya nang walang pagdadalawang isip binuksan nito ulit ang chainsaw at itinapat kay Linmo buwisit ka pinagluloloko muna naman ako tapos ka na. Sa sumunod na sandali nag-iba ang itsura ni Linmo at inactivate ang eye technique niya ang blood prison illusion, kaya sa isang iglap lang napatigil ang Chainsaw Ghost at habang umiingay ang chainsaw sa ibabaw niya, lumapit si Linmo na may malisyosong ngiti at iwinasiwas niya ang braso niya malapit sa bibig ng Chainsaw Ghost at nang aasar na sinabi engot na multo hindi ba ang sarap ng amoy ng laman ko payat pero hindi tuyot at may taba pero hindi nakakadiri pure quality meat ito kaya lalo pang nadurog ang loob ng Chainsaw Ghost hanggang sa nakagat pa nito ang sariling dila. Nang matukoy niyang umabot na sa 90% ang emotional collapse ng Chainsaw Ghost at 9% na lang ang kulang para sa puwersahang pag-contract, lalo pang nagmamadali si Linmo at ilang segundo na lang ang natitira sa 10-second control time ng blood prison illusion. Kaya mapanuksong sinampal ni Linmo ang mukha ng Chainsaw Ghost na sinabing kainin mo na engot hindi mo ba gusto ang karne heto ibibigay ko sayo ng libre ayaw mo na ba mukhang ayaw mo pala edi hindi na kita papakainin. Sabi nga na hindi dapat sinasampal ang mukha ng tao at kahit multo may dignidad pa rin kaya sa isang malakas na crash pagdating ng countdown sa dulo, marahas na inundayan ng Chainsaw Ghost ang hangin at dahil matinding napahiya umalab ang buong pagkatao niya sa ghostly rage, at sumigaw na buwisit na bata papatayin kita nangangako akong papatayin ka. Nang matukoy ng system na umabot na sa 99% ang emotional collapse ng Chainsaw Ghost lumabas ang option para sa puwersahang pag-contract. Kaya pagkakita pa lang ni Linmo sa prompt ay excited siyang pinili yon. Sa sumunod na sandali may boses na umalingaw sa isip ng Chainsaw Ghost na Mr. Chainsaw Ghost gusto mo bang maging contracted ghost ni Mr. Linmo respetuhin siya alagaan siya hindi siya iiwan kailanman at samahan siya habang buhay pumapayag ka ba? Tapos agad nitong dinugtungan salamat sa pagsang-ayon mo congratulations sa matagumpay na contract kaya natulala ang Chainsaw Ghost at sumigaw wala akong sinabi at hindi naman ako pumapayag. Pero sa sumunod na segundo naging usok siyang ghostly energy at sinipsip papunta sa braso ni Linmo. Nakangising malaki ay pinagmasdan ni Linmo ang chainsaw tattoo sa braso niya at inisip na sa akin na ang pangatlong contracted ghost. Samantala si Paperman ang proctor ng exam ay nakamasid sa lahat ng nangyari, at sobrang nagulat kasi kakalabas lang ng Chainsaw Ghost na galit tapos biglang na-contract kaya ang puwersahang pag-contract ni Linmo ay bagay na kahit ang mga malalakas sa Security Bureau ay hindi basta magawa, kaya dahil dito lalong naging interesado si Paperman kay Linmo. Biglang nag-activate ang broadcast system ng ospital na na-eliminate na ang Chainsaw Ghost at isang malevolent spirit level ghost na lang ang natitira kaya lahat mag-ingat. Pagkarinig nito napatulala sina Twin Ponytails at iba pa at lalong nagsalita si Glasses-Man imposible kasi Blood Eye Ghost lang ang na-contract ni Linmo kaya paano niya natalo ang Chainsaw Ghost? Sa sumunod na sandali nakita nilang papasok ng kalmado at walang pakialam si Linmo. Congratulations sa host sa pagkuha ng 40 emotional collapse points ang mensaheng lumabas. Kaya natawa si Linmo kasi itong dalawang engot na ito kahit hindi ko sila pansinin ay nagbibigay pa rin sila ng points kaya talagang mabubuting kaklase sila at nang makita niya ang inggit selos at galit sa mukha ng mga kaklase niya sobrang saya ni Linmo. Pagkatapos ay agad niyang binuksan ang attribute panel ng Chainsaw Ghost para tingnan ito. Bilang isang malevolent spirit level ghost impressive ang Chainsaw Ghost kasi dalawa ang skill na pwedeng i-activate sa oras ng pag-contract kaya sulit. Medyo mababa man ang loyalty niya inisip ni Linmo na malamang sobra niyang nainis ang Chainsaw Ghost. Pero buti na lang at medyo bobo ang multo kaya malamang tataas ang loyalty niya kung bibigyan ito ng karne. Nagpasalamat din siya kina Twin Ponytails at Glasses-Man dahil sa hindi sinasadyang tulong nila na nakadagdag sa emotional collapse points niya. Agad na nagpa siya si Linmo na i-activate ang dalawang skill ng Chainsaw Ghost, kaya congratulations sa pagkuha ng skill 1 ang passive Bloodthirsty ang Bloodthirsty level 1 sa bawat damage na natatanggap ay tataas ang attack power ng 2 points at mas malaki ang damage ay mas malaki ang itataas ng attack power.
Congratulations sa pagkuha ng Skill 2 ang Chainsaw Frantic Dance at ang skill effect nito ay winawasiwas ng marahas ng Chainsaw Ghost ang chainsaw niya na nagbibigay ng walang pinipiling area damage sa paligid. Nang makita ang dalawang skill na ito hindi napigil ang humanga ni Linmo kasi ang isa ay passive skill na nagpapataas ng attack power at ang isa naman ay AoE skill na nagdudulot ng area damage kaya ang lakas ng kombinasyong ito. Dahil sa mga bagong skill na ito mas na-attack pa na ang mga kahinaan ni Linmo kasi meron na siyang crowd control at isang tanky ghost na sasalo ng damage at isang warrior ghost na magdedeal ng damage kaya siguro lagpas 90% na ako ng mga kaklase ko sa laban. Pero may isang problema kasi mababa pa rin ang level ni Linmo bilang Ghost Master at Fierce Ghost lang ang kaya niyang kontrolin ng buo at medyo pilit pa ang pagkontrol sa isang Malevolent Spirit level Ghost tulad ng Chainsaw Ghost at sa normal na takbo ang level 1 Ghost Master ay kayang kontrolin ng Fierce Ghost level at ang level 2 Ghost Master ay kayang kontrolin ng Malevolent Spirit level at ang level 3 Ghost Master ay kayang kontrolin ng Evil Spirit level. Level 1 Ghost Master lang si Linmo kaya kung pilitin niyang kontrolin ng Chainsaw Ghost may posibilidad na mawalan siya ng kontrol dito kaya kapag nangyari yun baka literal na siya mismo ang kainin ng multo. Kapag sapat na ang loyalty ng multo ay saka lang mababawasan ng banta ng pagkawala ng kontrol kaya sandaling nag-isip si Linmo at naisip na pagbalik niya kailangan niyang agad pataasin ang loyalty ng Chainsaw Ghost. Maya-maya malakas siyang humikab at agad na bumagsak sa kama kasi tapos na ang mga gawain ko oras na para magpahinga ng maayos. Makalipas ang maayos na kain at mahimbing na tulog, gumising si Linmo na sariwa ang pakiramdam, at lumabas mula sa ICU habang ngumunguya ng tinapay at nadaanan niya ang antok na grupo ni na Twin Ponytails at namumula ang mga mata nila at nang makita ang tinapay ni Linmo ay agad na kumalam ang sikmura nila sa gutom. Nang mapansin ni Linmo ang gutom nilang tingin inisihan niya sila ng pilyo hindi ba kayo nag-breakfast may tira kong hot pot soup sayang lang kung ipakakain pa sa aso gusto nyo bang ibigay ko na lang sa inyo? Pagkarinig sa mapanuyang alok niya lalong nagngit-ngit ang grupo ikaw na pasaway ang hirap mong tiisin sabi ng isa sa kanila kaya congratulations sa host sa pagkuha ng 60 emotional collapse points kaya ang saya ni Linmo ay parang nakapulot siya ng pera pagkagising niya. Biglang lumabas mula sa kwarto si Xiao Chen na mukhang pagod din, kaya agad napunta sa kanya ang atensyon ng lahat at naging matatalim at mapanghusga ang mga tingin nila kasi dahil sa pagtataksil at pagiging makasarili niya noong kagabi ay itinuring na siyang outcast ng grupo. Hindi napigilan ni Linmo na asarin siya Miss Xiao Chen sa dugo sa sahig wala ka bang sasabihin, pero sa ikinagulat ng lahat matalim siyang tumingin kay Linmo at sinabing hindi ko naman siya pinilit na ibigay ang kwarto niya at kusa niyang ginawa ito at saka hindi naman siya namatay bakit ka pa ba nakikialam? Dahil sa kapal ng mukha ng sagot niya lalo lang nagalit si Linmo hindi ba't sinabi mo na luluhod ka at magmamakaawa para may sumagip sa kanya pero kagabi wala akong narinig kahit isang pakiusap mula sayo at kung hindi nagbigay ng kwarto si Wukong ay matagal ka nang nakain ng Chainsaw Ghost at ginawang pataba. Namutla si Xiao Chen sa matalim na salita ni Linmo kaya congratulations sa host sa pagkuha 50 emotional collapse points. Tiningnan siya ni Linmo nang may pagkadismaya mukha kang QR code sa akin kasi hindi mo malalaman kung anong klaseng tao ka hanggat hindi kita nascan pero ngayong wala ka ng proteksyon ni Wukong ay tingnan natin kung anong gagawin mo. Sa mismong sandaling yun may anino ni Paperman na lumitaw sa langit sa ibabaw ng ospital at inanunsyo ang special mode ng A-level assessment na nagsimula na ang Battle Royale mode. Isang mid-level malevolent spirit ang magsisimulang manghuli sa inyo at kailangan yung mabuhay hanggang tanghali para pumasa sa assessment kaya natulala ang lahat sa anunsyo. Mid-level malevolent spirit pero kahit ang nakakatakot na Chainsaw Ghost ay initial level malevolent spirit lang at ang mga ghost na na-contract nila ay mga initial level Fierce Ghost lang kaya kahit pagsama-samahin ay wala silang laban sa isang mid-level malevolent spirit. Si Yellow Hair ang pinakanerbiyosong kasama ay nagsimulang manginig at nag-alinlangan na sinabing takbo na ba tayo? Pero tiningnan siya ni Twin Ponytails na sinabing engot takbo saan paano kung diretso tayong mapunta sa lungga ng malevolent spirit. Sa pagkakataong yun may napansin si Linmo na nakakatakot na multo na dahan-daang gumagapang sa likod ni Xiao Chen na nakausli ang pulang dila at palapit ito ng palapit sa ulo ni Xiao Chen. At laking gulat niya dahil tila walang nakakapansin dito at tuloy lang ang kanilang pagtatalo. Ang multong may dalawang pares ng rimmed eyes ay halos ikutin na ang leeg ni Xiao Chen gamit ang dila nang mapagtanto ni Linmo na siya lang ang nakakakita sa multo. Naalala niyang matapos siyang magsanib sa Blood Eye Ghost ay nagkaroon siya ng kakayahang makakita ng ilang invisible spirits. Tinak pa niya ang kanang mata niya para subukan ang teorya niya, at totoo nga biglang nawala sa paningin ng multo kaya napaisip si Linmo buwisit invisible spirit pala to nakakapag-cloak talaga. Buti na lang nagsanib ako sa Blood Eye Ghost kaya hindi niya maiwasang isipin Bro Eye Ghost ang lakas pala ng Blood Eye ability mo kaya sagot ng Blood Eye Ghost na may kaunting pagmamayabang na basic function lang yan. Habang binabantayan ng invisible spirit dahan-daang umatras si Linmo at tinawag sina Twin Ponytails at ang iba pa gusto nyo bang malaman kung nasaan ang multo? Nasa likod lang ni Xiao Chen yon.
Pero mukhang nagka-Linmo syndrome na sila at hindi na naniniwala sa kahit anong sinasabi niya at naiirita ang isa sa kanila ang pumalag tigilan mo ang kalokohan mo Linmo sa tingin mo nakakatawa ka. Sumabay pa si Xiao Chen sa pangungutya sobrang pakialamero mo at puro kalokohan ang sinasabi mo. Pero sa sumunod na sandali marahas na tumagos ang ghostly claw sa tiyan niya. Napatingin si Xiao Chen pababa sa malaking butas sa tiyan niya at sumigaw sa takot tulungan niyo ako kaya nataranta ang lahat at sumigaw totoong may multo nga pero hindi nila ito makita nasaan ang multong yan. Pinanood nilang nasa indak habang sinasakal si Xiao Chen ng hindi nakikitang puwersa at nagkakabasag-basag ng malakas ang mga buto niya at sa sumunod na segundo, lumipad ang ulo niya at nahati sa dalawa ang katawan niya. Kaya agad na inanunsyo ng intercom ng ospital na si Xiao Chen ay eliminated. Habang nakatingin sa mga naputol na parte ng katawan sa sahig ay natigilan ang lahat hindi man lang namin nakita ang multo pero brutal na pinatay siya ng ganun lang. Pero napailing lang si Linmo sa inisinabi ko nang ang may multo sa likod ni Xiao Chen pero hindi niyo ako pinaniwalaan. Wala siyang simpatiya sa pagkamatay ni Xiao Chen kasi kung hindi siya naging sobrang makasarili baka braso lang ang nawala sa kanya kagabi hindi ang buhay niya. Walang pag-aatubili mabilis na tumakbo si Linmo palayo at ngayong nagsimula ng manghuli ang invisible spirit at nakikita niya ito gamit ang blood eye niya kaya ang kailangan lang niyang gawin ay umiwas dito at mabuhay hanggang tanghali. Sa sandaling yun napansin ni Twin Ponytails na may kakaiba, kasi tila may nagpaangat sa braso ni Xiao Chen mula sa sahig. Matapos ang ilang sandaling pag-isip na unawaan niyang invisible spirit yun invisible na siya ngayon kaya hindi natin siya makita. Nakikita yun ni Linmo dahil sa blood eye na nakuha niya nang magsanib siya sa blood eye ghost kaya mabilis niyang tinawag sina Glassesman at ang iba para habulin si Linmo dahil naisip niyang basta't malapit sila kay Linmo malalaman nila kung nasaan ang multo. Pagkarinig nito parang nagsisi si Glassesman na parabang nagkamali siya ng matindi buwisit kasi tayo ang unang nakakita sa blood eye ghost tapos kinamkam lang ng tusong batang ta. Biglang lumitaw ang hindi inaasahang system prompt congratulations sa host sa pagkuha ng 40 emotional collapse points kaya natulala si Linmo paano ako nagka-emotional collapse points kahit tumatakbo lang ako kaninong marupok na puso na naman ang nabasag ko. Nang lumingon siya nakita niyang hinahabol siya ng tatlong sumusunod sa kanya kaya lalo siyang nairita. Kasi mas lalong problema ang invisible spirit na humahabol din sa kanila, at kung patuloy lang siyang tatakbo habang binubuntutan ay para na rin niyang dinala ang invisible spirit sa kanya kaya kailangan niyang ipagpag ang mga ito. Sa pagkakataong yun biglang lumabas sa braso ni Linmo ang chainsaw ghost at umungal palabasin mo ako gusto kong patayin ang multong yun. Mabilis na tinanong ni Linmo ang chainsaw ghost kung anong nangyayari at tila lumalabas na nagnakaw ang invisible spirit ng maraming pagkain niya nung nakaraan at bilang isang ghost na mahilig kumain ay malalim ang galit ng chainsaw ghost sa pagnanakaw na yun. Nang makita ni Linmo na parang lalabas na sa tali niya ang chainsaw ghost ay wala siyang nagawa. Kasi dahil sa kasalukuyang loyalty nito ay malaki ang tsansang magrebelde ito pero kung matutulungan lang niyang mapatay ang invisible spirit ay saka lang ito tunay na susunod sa kanya. Kaya sa sumunod na sandali biglang preno si Linmo, at pumihit paarap para tumindig at lumaban. Nang makita ng tatlong sumusunod sa kanya na tumigil siya nagtanong sila ng kinakabahan kung ligtas na ba. Pero tiningnan sila ni Linmo kung patuloy tayong tatakbo ng ganito mapapagod lang ang mga binti natin bago magtanghali. Nang marinig yun nataranta si Yellow Hair na sinabing anong gagawin natin ngayon dapat tumakbo na tayo kasi ikaw lang ang nakakakita sa multo pero kung tutulungan mo kami pangako babawi ako sa iyo paglabas natin pero doon inangat ni Linmo ang manggas niya. Tinapunan niya ito ng mapanghamak na tingin kung gusto mong tumakbo sige lang pero pagod na ako sa pagtakbo kaya lalabanan ko na tong invisible spirit. Tiningnan siya ni Twin Ponytails na parang engot at agad siyang tinawanan sinasabing naghahanap siya ng kamatayan kasi mid-level malevolent spirit ang invisible spirit yun na kahit ang mga teacher sa school ay baka hindi rin ito madaling matalo kaya malisyosong ngumisi si Glassesman mas mabuti pang mamatay siya nang hindi na siya kalaban sa MVP title magtago na lang tayo at panuorin natin. Sa mismong sandali may humagibis na tunog at lumitaw ang invisible spirit sa harap nila. At sa sumunod na segundo nakita ni Linmo ang invisible spirit na nakakapit sa kisame at papunta sa kanya at binuksan ng multo ang malaking bibig nito at kakagete na sana sa leeg si Linmo. Lumaki ang kanang mata ni Linmo bilang paghahanda para sa eye technique, pero sa sumunod na sandali nawala sa paningin niya ang invisible spirit at bigla itong lumitaw sa likod niya kaya tila ang bilis nito ay parang nagte-teleport. Bumilis ang tibok ng puso ni Linmo dahil sa panganib pero bago pa siya makalingon, sumibat na ang invisible spirit gamit ang matutulis nitong kuko, na parabang dudurugin ang ulo ni Linmo na parang pakwan. Natakot sina Twin Ponytails at ang iba kaya ipinikit na lang nila ang mga mata nila na inakala nilang tapos na si Linmo. Lahat ng pangyayaring ito ay tahimik na near-record ng paper figure na lumulutang sa itaas ng ospital at ipinapadala pabalik sa command room ng assessment sa totoong mundo.
Pinapanood doon ng mga actual teachers ang sitwasyon at doon mukhang alalang-alala ang isang teacher na buzzcut ang buhok dahil lahat ng 7 estudyante sa designated test area niya ay bumagsak at 4 ang malubhang nasugatan at umatras habang 3 naman ang namatay. Napabuntong hininga ang isa pang teacher na puti ang buong buhok na sinabing pati sa area ko lahat ng 8 ay bumagsak din at isa pa nga ay direktang dinala sa psychiatric hospital kaya hindi nila maiwasang magreklamo na kulang na talaga sa magagaling na kandidato ngayon. Sa tabi nila ang isang magandang babaeng teacher na mahaba ang mga binti at may matitibay na dibdib ang patuloy na nakatutok sa screen. Nagtanong ang kalbong teacher na teacher amin kumusta naman sayo? Kaya kalmadong sagot ni teacher amin 4 sa mga estudyante na tinututukan ko ay kasalukuyang nagpapatuloy pa rin sa assessment kaya nagulat ang kalbong teacher sa ang school sila ang galing naman ang 4 na yun ay lumalaban parent. Nasa side pa rin ni teacher amin sayang nga lang at ang binatang yun ay humaharap mismo sa malevolent spirit level ghost kaya pagkarinig nito agad lumapit ang kalbong teacher at ang puting buhok na teacher para manood at nang makita nilang humarap si Linmo ng direkta sa invisible spirit sinabi ng kalbong teacher na masyadong overconfident ang binata matapos lang makakuha ng contracted ghost. Pero ang puting buhok na teacher ay humanga ng husto sa tapang ni Linmo na sumugal pero kahit paano dahil sa sobrang lakas ng invisible spirit hindi masyadong mataas ang pag-asa nila sa kalalabasan ni Linmo at doon na pabuntong hininga si teacher amin na sayang naman ang ganitong promising talent. Sa mismong oras na yun sa loob ng ospital, nagulat sina Twin Ponytails at ang iba nang makita nilang hindi nasaktan si Linmo. Mabilis na tinawag ni Linmo ang big-breasted ghost at inactivate ang technique na the Sanskrit song claims life na nag-stun sa invisible spirit sa ere. Nang makita nilang nag-summon si Linmo ng isa na namang contracted ghost ay naguluhan si Yellow Hair na hindi ba't 0.5 lang ang contract limit ni Linmo kaya paano siya nakakapag-contract ng maraming multo. Lalong nagulat si Glassesman pwede bang taasan ang contract limit kasi kung may blood eye ghost na siyang nakuha at itong malaking dibdib na multo ay hindi ba 1.5 pala ang limit niya. Dahil dati na niyang naging kaaway si Linmo palihim na natuwa parent si Glassesman at naisip buti na lang kasi kahit tinaas niya ang limit ay mas mababa pa rin siya sa akin kasi 2 ang contract limit ko pero tila masyado siyang napaaga ng paghuhusga. Bahagyang ngumiti si Linmo itinaas ang manggas niya para pindutin ang chainsaw pattern at nang may beep, tinawag niya ang dambuhalang chainsaw ghost at paglabas niya, sabik na sabik siyang paandarin ng chainsaw niya para maghiganti sa invisible spirit, kaya agad na nataranta ang nakapirming invisible spirit at nagpumiglas ng husto. Itinuro siya ni Linmo at sinabing sige na chainsaw ghost hiwain mo siya para sa akin, kaya sa sumunod na sandali itinaas ng gutom na chainsaw ghost ang chainsaw niya at inundayan ng invisible spirit. At doon hindi kinaya ng matigas na anyo ng invisible spirit ang buong galit ng isang food lover. Ang kapal ng mukha mo ninakaw mo ang karne ko at doon umungal ang chainsaw ghost habang marahas na hinihiwa ang invisible spirit at sa gitna ng ugong ng chainsaw nalaslas ang invisible spirit at nagsiliparan ang laman sa paligid. Sa loob lang ng ilang sandali sa gulat ni Linmo bumagsak ang health ng invisible spirit sa 5%, kaya sa sumunod na sandali na trigger ang killing skill ng Sanskrit sound claim life, at pumutok ang katawan ng invisible spirit sa lugar, at naging isang intermediate level malevolent spirit pearl na bumagsak sa lupa at doon tumaas ng 20% ang loyalty ng chainsaw ghost kaya ang kabuuang loyalty ay 25% na. Sa sobrang saya ni Linmo sa notification ng system napangiti siya kasi talagang gutom lang ang umiikot sa isip ng chainsaw ghost na kaya tila depende lang sa may karne o wala ang mood niya kaya paglabas namin bibili ako ng maraming karne para sa kanya siguradong tataas ng husto ang loyalty niya. Masaya niyang pinulot ang spirit pearl mula sa lupa at naisip na kapag ibinenta ko tong spirit pearl sapat na para mapakain ko ng karne ang chainsaw ghost nang matagal na parang binabayaran lang ako ng invisible spirit sa utang niya sa chainsaw ghost. Pagkatapos sa simpleng utos na mission accomplished ay binalik ni Linmo ang big-breasted ghost at chainsaw ghost. Doon lang napagtanto ni na Twin Ponytails at ng iba na na-contract pala ni Linmo ang chainsaw ghost, kaya namutla agad si Glassesman kasi ang pinagmamalaki niyang contracting talent ay nalagpasan na ni Linmo kaya mas masakit pa yun kaysa kamatayan para sa kanya at dagdag pa ng sinabi ni Twin Ponytails na inactivate pa ni Linmo ang mga ghost skills na yun. Ang talent at pagkadiskarte na ipinakita ni Linmo ay nagbigay rin ng matinding banta kay Twin Ponytails, kaya tiningnan niya ang silhouette ni Linmo at kumislap ang mga mata niya ng bahagyang kasamaan na naisip na dahil na-offend ko si Linmo sa assessment na ito hindi ko siya pwedeng hayaan pang lumakas kasi kung hindi ay magiging malaking banta siya sa hinaharap. Samantala ang kahangahangang performance ni Linmo ay labis na ikinagulat ng mga teacher sa command room kasi isang araw lang nakapag-contract na siya ng 3 multo at halos kapantay na niya ang mga big shot sa military district at saka inactivate pa niya ang mga skill nila at mahusay na nagamit sa laban talagang promising talent ito. Nahihiyang sinabi ng lalaking teacher na sa dami ng ingay ako pala ang engot, at ang white-haired teacher na kanina pa mataas ang tingin kay Linmo ay puno ng papuri. Direkta niyang sinabi na ang performance ni Linmo ay pwede nang ikumpara kay Gao Shishi ang genius na anak na babae ng direktor ng Security Bureau.
Sa oras na yun pumasok ang minister. Pagkatapos ay mabilis siyang pinaliwanag ng mga teacher tungkol sa performance ni Linmo sa assessment kaya espesyal niyang inutusan si Teacher Amin na personal na kontakin si Linmo sa school pagkatapos ng assessment kasi gusto nilang ay prioritize ang development at training ni Linmo. Balik sa ospital payapa at walang kaba si Linmo sa rooftop habang pinagmamasdan ng lungsod na naging mundo ng mga multo. Hindi siya natatakot sa nagkalat na amoy ng dugo at sa mga multong naglalakad sa bawat kalsada. Kasi sa halip lalo lang siyang na-excite sa hinaharap at naisip niya ang panahon na matatapos niyang i-contract ang lahat ng multong ito, at magiging isa siya sa pinakamataas na tao sa mundong ito at doon ang pangamba na naramdaman niya mula nang mapunta siya sa mundong ito ay tuluyan ang nawala. Dahil hindi pa tapos ang college entrance examination ay naglibot si Linmo kasama ang Blood Eye Ghost sa ospital. Para maghanap ng makukuha o lot at sa ikinagulat niya maraming buto-buto o kalansay ang may naiwan pang maraming gamit na pwedeng makuha, kaya masayang nag-ikot ang dalawa at nilimas ang ospital. Habang pinapanood sila ng paperman at sinabing hindi man lang nila palalampasin ang mga patay. Nang tumama ang 12:00, lumitaw ang paperman sa entrance ng ospital at inanunsyo kina Linmo at sa iba na tapos na ang assessment at oras na para bilangin ang scores. Si Wukon at Xiao Chen na na-eliminate sa kalagitnaan ng exam ay naka 0 points, at si Yellow Hair ay nakapag-contract ng isang first ghost level na multo at walang napatay kaya naka 60 points siya. Si Glasses Man ay nakapag-contract at nakapatay ng isang fierce ghost level na multo kaya naka 70 points siya. At si Sun Lily ay nakapag-contract ng isang fierce ghost level na multo at nakapatay ng dalawa kaya naka 80 points siya. Sa huli ba maling ang paperman kay Linmo para ipahayag ang resulta niya, na nakipag-contract ka ng dalawang fierce ghost level na multo at isang malevolent spirit level na multo at nakapatay ka ng 5 fierce ghost level na multo at isang malevolent spirit level na multo kaya nakakuha si Linmo ng 90 points. Agad na inanunsyo ng paperman na si Linmo ang MVP ng assessment na ito kaya pagkatapos ay binigyan niya si Linmo ng Green Ghost Pearl. Masaya itong tinanggap ni Linmo kasi alam niyang gamit ang Green Quartz Ghost Pearl na ito ay pwede niyang i-upgrade ang Blood Eye Ghost at makakuha ng pangalawang skill nito kasi tutal na patunayan na ng Blood Eye Ghost ang halaga niya sa assessment. Nang makita ni Glasses Man at Yellow Hair na basta na lang inilagay ni Linmo sa garbage bag ang napakahalagang Green Quartz Ghost Pearl halos mapuwersa sa inggit ang mukha nila. Pagkatapos i-anunsyo ang mga resulta nagsimulang magdasal o bumigkas ng spell ang paperman at nilamon ng apoy ang katawan niya. At sa sumunod na sandali isang napakalaking ring ng apoy ang bumalat sa grupo. Muling tiningnan ni Linmo ang ospital sa likuran niya, at habang unti-unting nawawala ang apoy ay nagsimula na silang mag-teleport palabas. Pagbalik sa totoong classroom, kinakabahang nagdasal si Teacher Joe para sa ligtas na pag-uwi ng mga estudyante niya, at sa mismong sandali umangat ang teleportation screen sa desk. Laking ginhawa niya at sumigaw bumalik na sila, pero sa sumunod na sandali nanlumo siya at napaluha dahil sa nakakatakot na tanawing nasa harap niya. Ang mga estudyanteng nag-teleport pabalik ay humahagulgol sa sakit kasi may ilan na nawalan ng braso o binti, habang ang iba ay nakahawak sa mata at sumisigaw bulag na ako tumawag kayo ng ambulansya. Isang estudyanteng basang-basa sa dugo ang nakahandusay sa sahig at inaabot si Teacher Joe na mamakaawang humihingi ng tulong. Kaya walang pag-aalinlangan tumakbo palabas ng classroom si Teacher Joe para humingi ng saklolo. Ang rescue team na nakahanda na sa school ay agad nagdala ng mga stretcher at nagsimulang magbigay ng emergency care sa mga sugatang estudyante. Kaagad pagkatapos noon sinimulan ni Teacher Joe ang pagbibilang ng mga casualty na sa mga pumasa sa assessment ay 20 lang ang nakalabas at 10 sa kanila ay malubhang nasugatan. Maya-maya napatulala siya nang makita niyang lumalakad palabas si Linmo matapos makatakas sa A-level ghost domain. Agad niyang nilapitan si Linmo para tingnan kung nasaktan siya at nang makita niyang tulala at parang walang reaksyon si Linmo inakala niyang baka trauma ang dinanas nito, kaya niyakap niya ito ng mahigpit at kinumfort okay lang yan tapos na at mabuti at ligtas kang nakabalik. Si Linmo tulala pa rin matapos ang teleportation ay biglang natauhan sa matindi at nakadidiskarte na pakiramdam sa mukha niya. Nang may maramdaman siyang kakaibang galaw sa isang parte ay mabilis niyang itinuro ang screen para ilihis ang atensyon nito sabay senadorias na tingnan ang malaking MVP display sa monitor. Napatulala si Teacher Joe sa resulta ng assessment ni Linmo paano nangyari ito kasi yung laging kulelat sa klase yung walang tigil na nasa hulihan ay siya pa ang naging MVP ng A-level ghost domain. Sa sumunod na sandali napalitan ng gulat ng saya at pagmamataas sa mukha niya at paulit-ulit niya itong tinapak sa balik at magaling-magaling ikaw talaga ang estudyanteng laging sinasabi kong may pinakamaraming potensyal. Pagkarinig nito bahagyang ngumisi si Linmo at naisip kahapon lang pinalayas mo ako at pinatayo sa labas bilang parusa nakalimutan mo na ba? Napunta ang tingin ni Teacher Joe sa garbage bag sa desk ni Linmo at dahil sa kuryosidad tinanong niya kung ano yun, kaya walang pakialam na sagot ni Linmo na mga treasure raw yun na nakuha niya mula sa lungga sa haunted hospital.
Lalo pang lumaki ang mata ni Teacher Joe sa gulat na sinabing so parang escape room game lang pala yon sa iyo na may halo pang nakakatakot na exam tapos nagawa mo pang makuha ang MVP? Kaya sa sandaling yun sa paningin ni Teacher Joe naging rising star si Lin Mo sa Ghost Realm, at naisip niya na baka nakahanap siya ng malakas na kakampi na maaasahan niya sa hinaharap. Biglang umilo ang teleportation circle sa desk katabi ni Lin Mo, at sa gitna ng hagulhol at iyakan sa paligid napansin ni Lin Mo ang kaklase niyang si Black Little Fat mahimbing na mahimbing pa ring tulog. Kaya nilamig si Lin Mo sa loob niya at napaisip na natulog ba talaga ang taong tabuong araw sa Ghost Domain. Pagtingin niya sa resulta ni Black Little Fat agad siyang nag-thumbs up kasi D-level Ghost Domain Chaotic Junkyard at ang score niya ay 60 points kaya napangiti si Lin Mo kasi tunay ngang hari siya ng catamaran sa klase natin kasi ang makaligtas sa Ghost Domain Assessment at makauwi pa habang tulog ay ikaw lang ang kayang gumawa niyan. Sinubukan agad ni Lin Mo na gisingin si Black Little Fat sa pamamagitan ng tapik pero nang mapagtanto niyang sobrang lalim ng tulog nito. Ginamit niya ang ultimate move niya na kumuha siya ng ilang daang pera at sumigaw Black Little Fat oras na para kumain. Sa sumunod na sandali bigla na lang nagising si Black Little Fat na sinabing hapagkain nasaan ang pagkain kaya nang makita ni Lin Mo ang laway sa gilid ng bibig ni Black Little Fat hindi niya napigil ang magbiro kung noong past life mo baka mag-anak ka ng chainsaw ghost o ano. Habang nagtatawanan ng dalawa at naghahanda na sana para mag-celebrate sa barbecue restaurant, nakatanggap si Lin Mo ng tawag mula sa ama niyang si Lin Lan. May halong pag-aalala ang boses sa kabilang linya na nagsabing anak ko kumusta ang exam mo nakapasok ka ba sa college kaya may mapanghamak ng ngiti sa labi ay sumagot si Lin Mo na dad na maliit mo naman talaga ang anak mo makinig ka kasi nakuha ko ang MVP ng A-level Ghost Domain. Sa sumunod na sandali napasigaw sa saya ang ama ni Lin Mo Diyos ko MVP ka sa A-level Ghost Domain haha nagbubuga ba ng asul na usok ang ancestral grave natin o ano at doon ang ina naman ni Lin Mo na si An Shuang ay sobrang tuwang-tuwa rin at halos maiyak magaling anak tingnan natin kung sino pa ang mangangahas na tawagin kang babong estudyante. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa maalalahan ng tono kung kapos ka sa pera sabihan mo lang kami kasi ibebenta namin ang trigo nitong mga susunod na araw at ipapadala sa iyo ang pera at doon kakaiba lang na ang karit niya ay may tumutulong sa riwang dugo. Mabilis namang tiniyak ni Lin Mo na marami siyang nakuha na alahas sa Ghost Domain at pinaalalahanan silang mag-harvest lang dahil napakalawak ng 40 hektaryang trigo nila at itabi lang ang pera. Samantala sa isang malayong sakahan sa kabundukan ang simple at tapat na mga magsasakang magulang na naaalala ni Lin Mo, ay nakatingin ng masama sa hanay ng mga hiwa na ulo sa lupa at tumatagas ang sariwang dugo sa kanilang mga karit. Isang lalaking nakaitim na nakahandusay sa lupa ang nanumpang may halong galit buwisit kayo hindi kayo palalampasin ng Security Bureau pero pagkarinig nito agad na nagdilim ang mukha ng ama ni Lin Mo. Sa isang mabilis na galaw hinati niya ang leeg ng lalaki gamit ang karit at sinabing, ang Security Bureau na yan sisiguraduhin ko na iisa-isahin ko ang mga bulok na isda at hipon sa loob niyan. Ang ina ni Lin Mo habang nakatingin sa mga ulong nakakalat sa lupa ay nagpahayag ng pag-aalala na ikapitong wave na ngayong taon hindi ba tayo matutunto ng Security Bureau nito pero pinaliwanag ng ama ni Lin Mo na malamang pinalawak lang nila ang search range nila at kapag napilitan ay pupunta na lang ako sa Provincial City. Nalito ang ina ni Lin Mo bakit ka pupunta sa Provincial City hindi ba mas lalo lang magkakaproblema ang anak natin? Sa sumunod na sandali napatawa ng parang baliw ang ama ni Lin Mo na sinabing pupunta ako sa Security Bureau sa Provincial City at papatayin ko silang lahat.